si Lorena Vito, 54 years old, taga Barangay Tabe, Ginto, Bulacan. Ang tawag nila sa akin, Lori. May asawa, 2 anak na lalaki. Nung dati, na masukan ako sa gawaan ng alak, pero na-retrench kami. Nagkaasawa ako, nagkatrabaho naman siya sa isang machine shop. Hindi na magano kalakihan ng kita. Nung may shop kami, kailangan pala noon ng malaking kapital. 3 kami magkakapatid na nagsosyo-sosyo. Tapos kaming mag-asawa ang nagbabantay sa mga tao. Hindi pala ganun kadali. Tapos kailangan namin ng malaking kapital. Ang ginawa namin, nangungutang kami sa mga kaibigan namin. Noong una, nababayaran namin. May dumarating naman na project. Kasi nung dumating na yung mga iba namin pambili ng materyales, malaki nga ang project, malaki rin naman ang mga babayaran namin. Kaya kailangan pa namin ng dagdag na puhunan. Hanggang sa, parang malibang kami, kautang namin na pambili ng mga materyales, marami na palang kaming utang na magkakapatid. Sabi namin, huwag na nating ituloy. Pagkabayad ng mga utang natin, huminto na tayo. Kasi mahirap kaysa nababaon pa tayo sa utang, mahina lang naman yung business, malaki lang ang puhunan natin. Masinsap kasi yung pinasok namin. Hindi naman kumita yung shop namin hanggang sa nagkaroon kami ng mga utang, nasaan na yung aming lupa. Nag-iisip kami mag-asawa paano gagawin namin dahil yung mga anak naman namin nag-aaral pa. Yung isa nasa high school, yung isa nasa college. Ngayon, nag-uusap kami mag-asawa paano trabaho ang mainam sa panahon na to. Bigla lang namin naalala na meron nga palang programa ang munisipyo na sa Dole, nagdagdag pang kabuhayan. Iniisip ko noon na kung baka hindi ako mabibigyan kasi nagkaroon naman kami ng maliit na shop, nga lang nabili yung shop namin, tapos nawalan kami parehong mag-asawa ng trabaho dahil yung asawa ko nga nag-resign sa trabaho niya. Nag-iisip kami paano mag-aaral yung 2 bata. Nabanggit yung Dole ng peso, nagtanong ako kay Ma'am Amy Agustin. Ngayon, sinali ako sa dagdag pang kabuhayan, binigyan ako ng 5,000 grant na pang negosyo. Ang ginawa ko, nag-umpisa kami sa 20,000, sa 20 kilos. Sabi namin, kailangan mapalago namin dahil nakakaya sa nagtiwala sa amin na bigay ng puhunan. Ito po yung proseso ng paggawa ng chicharon. Ito inuhugasan namin. Malaw po, hinihiwas namin para po gawa ng pambilad. Unang salang po para po mabilad. Kailangan po kasi malinis bago salang sa unang salang. So, ito po yung chicharon namin na ginagawa. Iniiwa po muna namin. Inugasan po muna namin bago iwain. Pagkasalang po ng aming chicharon, ang aming balat, sinasalang po namin dito ng timplado na. Dito po yung unang salang, tsaka pa lang po namin ibibilad. Ito naman po kailangan lambuan bago ibilad, pagkabilad. Tapos ito, para hindi ba po ang langaw. Ito po yung aming pangatlong proseso. Una po yung hiwa, pangalawa yung pagsasalang ng sakalang, pangatlo po ito, maibilad ng 2 araw. Tapos sabi ng mister ko, maganda pala siyang pagkitaan. Tapos hanggang nangyari, sabi ng mister ko, magtulong na lang tayo, hanggat wala pa akong trabaho, magtulong na lang tayo, mag-chicharon. Then kasi naging 100 kilos na kami dalawa, 150 kilos, tinawagan naman ng mister ko sa trabaho, doon sige ka ako, pumasok ka ulit. Para magtulong tayo, kaya ko na naman dahil kukuha ko ng ibang tao, bumalik ka sa trabaho mo kung tinatawagan ka. Ngayon, kumuha ako ng mga katulong ko, una isa sa maghihiwa, naging 2 kami, yan, naging 3, hanggang ngayon, 6 na kami. Yung aming 20 kilos sa umpisa, ngayon, nagiging 200 kilos na kami sa isang tipo. Yung mga anak ko, parang nagagaanan na ako na paaralin kasi hindi ko na iniisip saan ako kukuha ng pang-tuition nyo. Madalas may binabayaran sila sa school. Tapos yung isa ko naman, siyempre, gagraduate na ng college din. Mas malaki rin ang babayaran. Meron silang defense, meron silang thesis. Kinuha ko lang yun sa kinikita namin sa chicharon. Nung bago mag-chicharon si Mother, yung product namin,
dati meron kaming machine shop, yun nga, di ba, hindi kami masyado nag-click doon. So, naranasan ko dati yung promissory note kami sa school. Tapos yung dumating yung dole, yung dumating yung tulong ng dole. So, nag-start muna kami sa chicharon as pakonti-konti. Tapos nung dumating yung dole, ayun nga, marami na kaming sinupply na product. So, marami ng customers namin yung kumukuha. So, ako, never pumasok sa isip ko, never kong naisip na makakapag-aral ako sa private school, sa university private school. So, isa yung dole sa nakapagpatulong talaga para sa akin, para makagraduate ako this coming March. Isa yung product namin, isa yung dole. Kung hindi dumating yung dole sa buhay namin, kung hindi dumating yung dole sa product ni Mother, hindi ako makakapag-graduate at sa tingin ko, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Ako po si Estelita Mendoza na nakatira sa Tabegi, Ginto, Bulacan. Ako po ay 46 years old. Meron po akong 3 anak. Napagtapos ko po ng high school. Nung nananahi po ako, ang kinikita ko lang po ay halos sakto lang po sa amin, sa pagkain po ng mga anak ko. At dahil po ako ay maaga po naiwan ng aking asawa, so ngayon po naisipan ko po na makapaghanap po ng bago pang pagkakakitaan. Noong po ako nalaman ko po na si Ate Lori ay meron itinayong si Charunan at naisipan ko po pumasok po sa kanya para bilang dagdag po ng aking pagkakakitaan. Sa ngayon po ay maganda naman po ang nagampanan ko sa kanya, sa pagpasok ko po sa kanyang trabaho. Kaya ngayon po ay natutuwa po ako dahil meron na po akong bagong pinagkakakitaan. Una po, nagpapasalamat po ako sa dole at sa pangkabuhayan na binigay ng peso sa akin. Napakalaking biyaya po ang ginawa niyo sa amin dahil napag-aral ko po ang anak ko, napagtapos ko po ng college. Saka po yung iniisip ko na problema namin sa titulo, nakuha na po namin. Maraming salamat sa inyo. Sa mga kababaihan na mga walang hanap buhay, huwag kayong magkatubuling lumapit sa peso o sa dole. Kung ano ang mabibigay nila sa inyo na pangkabuhayan, lumapit kayo dahil malaking tulong sila sa atin na mga walang hanap buhay para magkaroon tayo ng pantulong sa ating mga anak. Mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan. Sa mga kapwa ko, misis, na huwag tayong aasa sa mga mister lang natin na maasa lang tayo sa sweldo nila. Dapat tayo, kumilos din tayo, tumulong tayo sa asawa natin para kung meron tayong pag-aaralin ng mga anak, hindi na natin iintindihin. Nay, thank you so much kasi bilang isang bunso, bilang isang anak, sobrang laking karangalan yung makakapag-aral ako. Alam ko yung hirap nyo, alam ko yung hirap ng ng trabaho nyo, kung paano nyo kami mapag-aral ni Kuya. So, maraming salamat at makakagraduate na ako this March. So, matutulungan ko na rin kayo. And to Dole, maraming salamat po sa inyo. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi po lalago yung produkto namin na ganito. At hindi rin po ako sa tingin ko makakapag-aral sa malaking university. So, maraming salamat. Maraming salamat sa Dole at sa Ginto.